At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kani-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kanyang uri, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa, ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ayon sa kani-kanyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. Yun, ito yung creation pa rin ng mga animals. Isa lang ang sigurado, kung magpapaniwala ka sa supernatural, siguradong hindi mo naiintindihan ang natural world. Hindi ako papayag na hindi mo alam ang natural na proseso ng pagkakahubog ng mga buhay sa mundo. Nais kong ipaliwanag ang isang salik ng evolution, ang tinatawag na natural selection. Ang natural selection ay isang pangunahing mekanismo ng evolusyon. Ito ay proseso kung saan ang mga organismo ay may namamanang katangian para mapainam ang kanilang survival at pagpaparami. Mapapansin na nagiging mas karaniwan sa isang populasyon ang mga may angkop na traits o katangian sa paglipas ng panahon. Ito ay natural na proseso ng mga organismo na may katangian o traits na angkop sa kapaligiran. Malaking tsansang mag-survive sila at maipasa ang mga advantageous traits na to o mga kapaki-pakinabang na katangian sa kanilang mga anak, at mapapansin ang malaking pagbabago sa populasyon sa paglipas ng mga henerasyon. Unahin natin ang variation o ang pagkaiba-iba. Tinutukoy nito ang pagkakaiba ng genetiko na ayon sa katangian o traits like size, color, or behavior, mapapansin sa individual, sa mga species o populasyon. Susunod yung tinatawag nilang heritability o yung namamana na naipapasa ng mga magulang ang kanilang mga katangian sa kanilang mga supling. Pangatlo ay ang adaptation sa biology. Ito ay resulta ng natural selection na kumikilos sa namamana na mga pagkakaiba sa iba-ibang henerasyon na humahantong sa mga katangian na mas angkop sa kapaligiran. For example, yung evolution ng paghaba ng leeg ng mga giraffe sa kadahilan ng kailangan ang mahabang leeg upang maabot ang kanyang pagkain. Kung mas mahaba, mas masagana, at ang dahilan sa pagbabago ng anyo ng isang organismo. Pero paano nga ba ang prosesong ito? Here are some info on how it works. Yung tinatawag nilang environmental pressure o kadahilanan ng kapaligiran, na kung saan pinapaboran ang isang populasyon na may angkop na katangian na humahantong sa kaligtasan at pagpaparami. Tulad noong Industrial Revolution sa Britanya, pinaboran ang mga gamo-gamo na maitim dahil sa pollution na dulot ng coal, sa kadahilan ng hindi sila kapansin-pansin sa mga mandirigit at o mga predator, or yung parang naka-camouflage sila. Kapansin-pansin ang pag-shift ng kulay ng mga ito from light to dark. May parang yung mga bacteria na nag-evolve na resistance sa mga antibiotics o yung pag-adapt ng mga badyaw sa uri ng kanilang pamumuhay, na develop ang kanilang mga spleen at nakakaya nilang tumagal sa ilalim ng tubig hanggang 13 minutes. Mga mumunting impormasyon lamang ito, mas makakabuting alamin mo para sa komprehensibong mga detalye. All of this info are available in public, galing pa sa mga prominenteng universidad